kada nito. Abutin natin ang target natin, 2.3 million Filipino families na nakarehistro sa programang ito bago matapos ang 2011. Sa 2012 po, dadagdagan pa ng 700,000 families yon para maging 3 million. At sana po, sa 2014, ay maitapos na po natin ma-enroll yung 4.6 million families na living below the poverty line. Hindi rin po natin pinababayaan ang mga kabataan na isa sa mga sektor na nagbibigay lakas sa atin mula pa noong kampanya. Naniniwala tayo sa kakayahang taglay at natatanging husay na kabataang Pilipino, kung kaya't pagyayamanin pa natin ang kanilang kakayahan. Nakalatag na ang mga programa ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, tulad ng Training for Work Scholarship, Training for Prospective Business Process Outsourcing Workers, at pati na po yung Private Education Student Financial Assistance Program. 700 milyong piso po ang inilaan natin sa ating scholarship program, samantalang 20 milyong piso naman po para sa BPO training. Lalo pa natin pagtitibayin ang mga programang ito nang sa gayon, mapagbuti pa natin ang pagpapanday sa kakayahan ng kabataang Pilipino sa iba't ibang uri ng trabaho. Gusto ko lang po pagdiinan, inutusan po ang CHED, DOLE, TESDA, pati na rin po DepEd. Tulungan natin ang ating mga mag-aaral. Huwag po natin hayaan yung paghahabol sa kurso na wala naman trabahong patutunguhan. Alam mo nyo, maganda example po nito yung mga, nung mainit na mainit yung merkado ng occupational and physical therapy, lahat nag-enroll doon. Ang daming eskwelahan nagbukasan. Nung nag-graduate, wala nang opening. Lipat ng nursing. Pagdating sa nursing, tinataya 500,000 kada estudyante ang ginugugol. Nung nag-graduate, wala rin nahanap na trabaho. Dole po, gumagawa ng survey every 2 years. Alam po nila kung saan yung umiinit ng mga sektor ng pakabuhayan. So, tutugunan po ng ating educational sector na bibigyan ng kakayahan doon sa trabahong makikita nila pag-graduate at hindi doon sa trabahong napuno na bago pa sila mag-graduate. Yan po ang inutos natin doon sa 4 na ahensyang binanggit ko. Pagdating naman po sa mga silid-aralan ng ating mga mag-aaral, umabot po sa mahigit 66,000 kakulangan ang namana natin mula sa nakaraang administrasyon. Ang good news po, sa tulong ng ating Public-Private Partnership Program at ang Department of Education, pinagtutulungan na pong matugunan ang backlog na ito. Pabubutihin pa po natin ang sektor ng edukasyon at kasama po rito ang pagtutuon ng pansin sa pagpapatayo ng karagdagang mga silid-aralan. Ipinakako po sa atin ang kalihim na edukasyon si Brother Armin Luistro na ang pamasko po niya sa akin December 25, 2011 para maliwanag, 11,000 classrooms po. Kung yan po ay maganda na, hintayin nyo yung next year dahil ang pinangako niya, ang laki ng diferensya po. Kaya naman po, itong Paskong to talaga may naabangan akong pasalubong at regalo mula kay Brother Armin. Tumungo naman po tayo sa agrikultura. Mulat naman tayo sa potensyal ng Pilipinas. Kaya naman nagsusumikap tayo upang matugunan ang mga suliraning matagal nang kinakaharap ng ating mga magsasaka. Sa mga inisyatiba natin tulad ng farm-to-market roads at pagsasaayos sa mga irigasyon, hindi lang natin napagaan ang trabaho ng mga magsasaka, napataas din natin ang produksyon ng kanilang mga ani. Sa unang semestre ng taon, tumaas ang produksyon natin ng palay ng halos 15%. Ito ang pinakamataas nating naitala sa halos 1 dekada. Dagdag pa rito, naipataas din natin ang farm gate price ng palay ng halos 30%, bagay na nagpataas din sa kita ng ating mga magsasaka. Sa loob ng maikling panahon, hindi po may kakailang malayo na ang narating natin. Napatunayan na natin na sa pagtutulungan, marami tayong mapapagtagumpayan. Pero maliwanag po, hindi pa tapos ang ating trabaho. At bago tayo lumayo sa agrikultura, kasama ko po si Prosi Alcala. Talaga 15% increase in rice harvest, record, meron pang 30% increase in farm gate prices. Siya po ang nangako sa akin na 2013, meron na po tayo, wag lang naman tayo dilubyuhin ng 23 typhoons every year. Sana tumiming naman sila pagkatapos ng ani. Pero
konting swerte po at makukuha natin sa dasal yan. Baka ho 2013 sabi niya, malamang rice self-sufficient na tayo. Pinagdidiinan ko lang po yan. Dahil tulad nyo, nalin lang ako nung araw na ako'y talaga nagtataka. Ang dami sa mga ministro ng ibang bansang dinadalaw natin, lalo sa nakatukoy sa agrikultura, nag-aral sa ating mga pamantasan, tulad ng UPLB. Natuto sila dito, umuwi sa kanila, pinakinggan yung tinuro natin, umangkat tayo ng bigas sa kanila. Parang medyo malabo yata, di ba? Ang kailangan pala mapakilala si Tatay Pro, si Alcala, sa sektor na magsasaka, ay talaga ng ang layo na inabot natin. Pero sabi ko, nagkukwenta ako doon sa kanya report. Sabi ko, parang 1 million tons sa idadagdag, 1.3 million tons lang ang kulang natin. Sa 2011, baka 1 million tons ang maidadagdag natin sa ani. Sabi ko, di 300,000. Parang bakit kailangan mo ng 2 years para doon sa huling 300,000? Kaya ako naninigurado pala si Prosi. Kaya 2030 na yung pinangako niya. Para sigurado hindi mapako, susundan ko na lang yung pinangako niya 2013. At pag dumating na mas maaga, pagpaparty ko na lang po si Prosi Alcala. At pag hindi naman dumating, kaming dalawa ang magbubungkal ng lupa. Kinakailangan ko ang patuloy niyong sigasig sa pagboboluntaryo. Bilang ganti, magtiwala naman kayo na hindi ko hayaang masayang ang ating mga pagsusumikap at patuloy kong tutugunan ng tapat ang tungkulin ko bilang inyong Pangulo. Bago po ako magtapos, ulitin ko lang po, dito po, lalo na sa Dumaguete, itong unang rally namin masasabi, ni Mar, na masasabing turning point. Doon po sa plaza tayo nag-meeting, tandaan niyo. Sabi nila Peremolyo, ni Jocelyn Caichong, di kami handa. Pero nung hindi sila handa, hindi ba para tayo nagmistulang sardinas sa nagkumpulan doon sa parket na puno? At doon ho'y maraming salamat. Doon po sabi ko, alam naman nyo, di ba? Wala naman akong balak tumakbo. Bigla na lang in 2 months or less, tapatan mo yung mga nangampanya ng 3 years or more. Maghanap ka ng pondo, maghanap ka ng poster mo, maghanap ka ng organisasyon mo, gawin mo lahat at ikaw pa ang yung kinaiinisan ng todo-todo nung ating pinalitan. Di ba? Narinig naman po natin lahat yung anybody but. Si sino raw manalo, basta wag lang ako. Nakakalimutan nila, ang tunay na lakas nasa taong bayan. Dito po yung masasabi natin, nakita na natin yung tagumpay at doon po talagang sumunod-sunod na ho ibang bayan na talagang naglabasan. Lahat ng taon tayo nag-motorcade, nung tayo po ay nag-rally. Kung baga, kayo para sa akin, nag-umpisan talagang mangarap, nagtrabaho doon sa pinapangarap nyo, at obligasyon ko naman po sa tulong ninyo, maging makatotohanan o maging totoo na inyong mga pinangarap. At talaga sa dulo po, bago ako bumaba, in 4 years and 9 months. Dahil kinakwenta ko po, meron pa ako matitirang konti buhok nung panahon na yon. Pagbaba ko naman po, sa tulong nyo, talagang sobra na ang pagbabago ng ating pong bansa, ng ating lipunan, na yung susunod po sa atin. Talagang walang magagawa kung hindi ipagpatuloy yung ating po nagawa at dire-diretsong arangkada na po yung pag-asenso ng Pilipinas. Nangyari po yan, ulitin ko, dahil sa mga taong tulad nyong naniwala, nangarap, pinaglaban ang pinangarap, at talaga naman po ngayon tinatamasan natin ang inyong pinangarap. Maraming salamat po. Magandang hapon sa inyo. Maraming salamat, mahal na Pangulong Noy. Asahan po ninyong kaming mga taga Negros Oriental ay kasama at karamay nyo patungo sa isang matuwid na daan. Mabuhay ang atong Presidente!